Siyempre po, dito sa Palawan talaga napakarami po kayong pwedeng puntahan dito. Hindi lang po Balabac, hindi lang El Nido, hindi lang Coron, hindi lang Busuanga, hindi lang San Vicente at Taytay. Nandyan din po ang lumalagong turismo ngayon dyan sa bayan ng Araceli, dyan sa northern part ng Palawan. Ganon din po sa Linapakan at Cuyo. Napakaraming magagandang pasyalan po dyan dito sa lalawigan ng Palawan. So, kung may mga budget din lang kayo, ikutin nyo na po yung pag may plano kayong pumunta ng Palawan or nung ibang bahagi ng Pilipinas para sa inyong bucket list sa inyong pagta-travel. Una-una nyo gagawin mga sir, mga ma'am, siyempre magbubuk po kayo ng ticket sa inyong mga package sa inyong mga travel agency dyan sa Kamaynilaan or di kaya dito sa local travel agency sa Palawan para hassle free. Diba? Mas maganda na yung mag-book kayo. Kung may pambayad lang din naman kayo at may budget, mag-book na po kayo ng package. Package na siya para kasama na lahat-lahat, transportation, accommodation, lahat-lahat na. Kapag package na po yung kinuha ninyo, pagdating nyo doon sa pupuntahan nyo, wala na po kayong problema dahil package na po siya. At syempre, pangalawa po, pwede rin kayong sarili kung ayaw yung dumaan sa travel agency kasi siyempre medyo may kamahalan po yan kapag travel agency, siyempre may mga charges po yan sila. So kung medyo budgeted naman yung pera natin o yung pera ninyo na magta-travel dito lalo tigit sa Palawan, pwede naman kayong mag-book ng sarili ninyong ticket sa aeroplano and then pagdating naman dito sa Palawan, pwede naman din kayo maghanap ng sariling hotel dahil marami naman pong tricycle na nakaabang dyan sa airport sa mga kotse na pwede nyong rintahan papunta sa para maghanap ng inyong accommodation. Ngayon, kung pupunta na po kayo ng El Nido, halimbawa nandito na po kayo sa Puerto Princesa at may balak po kayong pumunta ng El Nido, siyempre mag-book po kayo doon sa travel agency ninyo kung naka-travel agency kayo na dapat bibiyahe kayo ng maaga para hindi po kayo abutan ng dilim sa kalsada para naman makita ninyo ang ganda or ang beauty ng Palawan. At siyempre, huwag nyo rin kakalimutan mga mga sir, bago kayo pumunta sa isang lugar, kailangan nyo rin mo nang alamin kung ano ang mga mayroon doon sa lugar na yon. No? Baka mamaya naghahanap kayo ng katulad sa isang nabasa nating hindi natin alam kung vlogger siya or isang turista naglabas ng saloobin na naghahanap ng mga convenience store doon sa pinunta nila sa El Nido like 7-Eleven, like mga food chain o baka mamaya maghanap kayo ng mga mall. So alamin niyo po agad kung anong mayroon sa lugar na yon bago po kayo pumunta. No? Alamin niyo rin agad kung may mga mercury drug ba doon or may mga mabibilan ba ng gamot in case of emergency bago po kayo pumunta sa isang lugar na yon. Pero para mas hassle free po kayo siguro mga ma'am, mas maganda na po siguro magdala na lang agad kayo ng mga necessity ninyo. Total kung mga gamot lang din naman, hindi naman masyadong mabigat, 'di ba? Yung mga gamot. Pero yung kung mga pagkain, yung mga food chain, hanap kayo ng mga food chain sa mga ganung lugar kasi remote area pa siya, no? Wala pong ganun po talaga pa kasi wala pang mga investors na nag-invest ng mga ganun doon. So, kung sa mga pakainan po ay maraming pakainan sa mga lugar na yan. Lalo tigit sa El Nido, yun nga lang po medyo pricey siya kasi nga alam naman natin na yung El Nido ay tourist destination po yan. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mercury drug din dyan sa El Nido. Lahat mayroon dyan sa El Nido. Hindi nga lang siya kasing tulad ng Puerto Princesa na talagang maraming tao at marami kang mapupuntahan na maraming mga convenience store at maraming mga food chain. No? At alamin din ninyo yung culture muna ng pupuntahan ninyo na lugar. Yung culture ng El Nido or kung pupunta kayo ng Coron, culture ng Coron, kung pupunta kayo ng Balabac, culture ng Balabac, culture ng mga Palauan, Tagbanwa, Muslim, mga Kuyunon, kailangan nating alamin ang mga culture nila at kailangan din nating irespeto yung kanilang mga culture. At syempre po, kapag bibiyahe po kayo ng by van, papuntang El Nido, it takes talaga mga 5 to 6 hours po, depende po yan sa driver na sinasakyan ninyo. At mas maganda po kung bibiyahe kayo ng araw para po makita ninyo yung ganda ng Palawan, kung gaano talaga kaganda kasi ang Palawan ay nakapreserve po yung ating likas na yaman lalo't na higit yung ating mga kabundukan. No? Kaya naman kung ikaw ay ayaw mong dumaan ng mahabang oras, ayaw mo mag-travel ng mahabang oras, kung ayaw mo nang dumaan ng Puerto Princesa, gusto mo na agad dumiretso sa El Nido, may direct flight po from Maynila going to El Nido.
Nido. So siguro it takes mga 1 hour and 45 minutes din galing sa Manila to going to El Nido. So hindi ka nadadaan ng Puerto Princesa. Kung ang balak mo lang din naman ay pumunta ng El Nido, mag-direct flight ka na lang from Manila to El Nido. Kung wala ka naman din gagawin sa Puerto Princesa. Pero syempre, mas maganda pa rin dumaan ka muna ng Puerto Princesa para makita mo din naman ang ganda ng Puerto Princesa. At syempre, kung ako sa iyo, ma'am, sir, bago ka pumunta ng El Nido, dumiretso ng El Nido, pwede ka rin naman pumunta muna ng Underground River. No, stay ka muna sa Puerto Princesa isang gabi, and then kinabukasan punta ng Underground River, and then kinabukasan diretso sa El Nido para mapasyal mo din ang 7 wonders of the world, ang Underground River. At syempre kapag nasa Puerto Princesa po kayo, kung yun naman ang plano ni Puerto Princesa lang, napakarami po ng tourist attraction dyan sa Puerto Princesa na pwede niyong puntahan. Nandyan ang Honda Bay Island Hopping, nandyan ang Dos Palmas, nandyan yung Crocodile Farm, andyan yung Giant Slide sa Mitras Ranch, yung Butterfly Garden, ang Iwahig Penal Farm, Sub Colony. Ayan, at dyan din yung Baywalk natin, matatagpuan yung napakaraming iba't ibang kainan dyan sa Baywalk, sa lungsod ng Puerto Princesa. At siyempre mag-ingat po tayo sa mga fixtures dyan sa airport kasi baka lalo pat mga turista kayo, mamaya tatagayin kayo sa presyo ng mga sasakyan dyan sa Puerto Princesa at ng mga taxi driver, ng mga tricycle driver. Kapag nandyan kayo, kailangan mag-iingat din po kayo. Alamin din po ninyo muna yung mga pamasahe dyan bago po kayo sumakay sa kanilang mga sasakyan kasi baka mamaya ay maisahan kayo ng mga driver. Hindi naman natin nila lahat, pero mayroong mga driver talaga na abusado, mayroon din namang mababait. So alamin nyo rin kung magkano yung pamasahe para sa pupuntahan ninyo para hindi po kayo maluko. At syempre naman kung ang pupuntahan po ninyo ay Balabac. Ang Balabac po ay medyo malayo talaga siya kasi nasa dulo-dulo na po siyang bahagi ng Palawan. So talagang mas mahirap po doon sa Balabac dahil wala talagang convenience store doon dahil isla po yung Balabac. May mga tindahan ka rin sigurong makikita doon sa bayan nila. Pero kung pupunta po kayo sa mga isla, wala pong mabibili doon. So kailangan magdadala agad kayo ng mga pangangailangan ninyo bago kayo pupunta sa mga isla doon sa Balabac. Dahil medyo malayo po ito, so magbitbit na agad kayo, magdala na agad kayo ng pangangailangan, mga pagkain, mga mga dilata, kung anong mga pagkain na gusto niyo dalhin para hindi po kayo magutuman sa lugar na yon. Pero sulit na sulit po ang pupuntahan ninyo dahil napakaganda talaga ng Balabac. Promise. At marami na pong mga mayayaman ang mga nag-i-invest dyan ang bumili ng mga isla dyan sa Balabac dahil nga sobrang ganda ng lugar na yan. At talagang once in a lifetime lang, talagang napakaganda ng Balabac. So ayun na nga, bago kayo pumunta sa mga lugar-lugar dito sa Palawan, alamin niyo po muna kung ano ang mayroon sa lugar na pupuntahan ninyo para po alam niyo kung ano ang dadalhin ninyo bago kayo pumunta sa lugar na yon. No? At syempre po, dito sa Palawan talaga napakarami po kayong pwedeng puntahan dito. Hindi lang po Balabac, hindi lang El Nido, hindi lang Coron, hindi lang Busuanga, hindi lang San Vicente at Taytay. Nandyan din po ang lumalagong turismo ngayon dyan sa bayan ng Araceli, dyan sa northern part ng Palawan. Ganon din po sa Linapacan at Cuyo. Napakaraming magagandang pasyalan po dyan dito sa lalawigan ng Palawan. So kung may mga budget din lang kayo, ikutin nyo na po yung Palawan dahil siguradong mamamangha kayo sa ganda ng Palawan dahil sobrang daming magagandang tanawin at maraming mapupuntahan dito sa amin sa Palawan. So ayun na nga po mga ma'am sir, inuulit ko po, kung kayo po may planong pumunta dito sa amin sa Palawan, alamin niyo po muna kung ano ang mayroon sa isang lugar, alamin niyo po muna ang culture ng mga tao dito, alamin niyo po muna yung baka mamay may mga pangangailangan kayo na hindi niyo mabili doon sa pupuntahan ninyo, kailangan alamin niyo po muna at syempre kailangan kung wala magbili or mas mabuti, magbitbit na lang agad kayo ng mga importanteng bagay, lalo tigit yung mga gamot, mga dry goods, yung mga pagkain ng mga dilata na for emergency ay in case na wala kayong mabilhan dahil nga mga lugar na yan ay ang tindahan dyan ay nagsasara ng maaga. So mas maganda na may mga baon-baon na agad kayo or either sa araw pa lang mamili na agad kayo para pagdating ng gabi pagka ginutom kayo may makakain kayo doon sa tutuluyan ninyong mga hotel.
At advice ko din po sa inyo mga ma'am sir, kung pupunta po kayo ng El Nido, nadadaan kayo ng Puerto Princesa, or di kaya Balabac, nadadaan kayo ng Puerto Princesa, mas maigi po, mag-book po kayo ng sasakyan ng umaga para po makita po talaga ninyo yung ganda ng Palawan. Kasi kung bibiyahe po kayo ng gabi, hindi po ninyo talaga ma-appreciate ang ganda ng lalawigan ng Palawan. So, ayun lang po mga sir, sana po ay nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa inyo, lalo tigit sa mga turista na may balak pumunta ng Palawan. So, maraming salamat po and God bless.